situation around you. Okay? Hindi po ba? Nilight po. Requirements. Capital comes from or proprietorship. So yung capital is a proprietorship. Okay? Galing siya sa loan, sa utang, sa asset mismo ng proprietor o yung businessman. So, gumawa ka ng tindahan, establish ka ng business, sabi natin tindahan, yes, tindahan, or sanitary store. So, pwede yung pagkapital mo doon, pwede mo sa any kind of agencies, and pwede rin galing sa sarili mong bulsa. So, capital requirements, so lahat yun is galing sa'yo. So, management proprietor makes a decision, can act. So, since ikaw, diba, you solely control the management. You make all the decision, not other people, and can act immediately. So, if something happens, you can act immediately since mag-isa ka lang naman. And also, wala sa'yo kukontra sa kung anong decision mo. Pwede, ay mamaya ko na to desisyonan, ay mamaya ko na lang gawin ito. Or ngayon ko na gawin ito. Lahat ng decision sa pag-manage or pag-control ng business mo ay ikaw lang, wala nang iba. Next is distribution of profits and losses. So proprietor keeps all profits and bear all losses. So lahat ng mga profit mo, sa'yo lahat yan mapupunta. Pero lahat ng mga pagkalugi, kailangan sa puwin. Lahat yan. Profit naman or pagkalugi, lahat yan is nakalip under your business. So hindi mo siya pwedeng ipasa sa ibang tao since it's your own capital. Depends on proprietor's capability na wala po si present and business success. So, nakadepende sa business success ang magiging capital. Halimbawa, naglago ang business mo. Diba, sabihin natin na maliit lang yung sari-sari store na build up mo noon or in-establish. Ngayon, yung sari-sari store mo, kung mas yung capital, mas lalong mo siya napalago kasi mas marami ka ng pera na pambili ng any kind of products to sell in your sari-sari store. So, depende yan ang proprietor's capability and business success sa pag-raise ng capital. So, nakadepende din yun sa capability ng proprietor kung magaling siya mag-handle at kung magaling siya magpalako. Next slide po. Next slide po. Okay. So, since natapos na natin yung mga different aspect under the proprietorship, now let's talk about the different aspects under partnership. So, ownership, no limit on number of partners. So, sa partnership, okay, hindi lang pala siya 2 or more. So, no limit siya under partners. So, halimbawa, you want 4, 5, 6, any amount of partners that will nakadepende pa rin niya sa'yo kung makipag-partner so nakadepende pakipag-partner sa isang tao sa kung ano ang mga makukuha mo. So pwede din yan sa sabi mo kanina, assets and raw materials or resources to be in your services or your business. So liability owners, so general partners, mayroong kung na-divide ang partners sa dalawa, the general and limited. Pag sinabing general partners, these are your partners na may malaking ambag sa business or service. So ito talaga may yung nagdi-deal, sila yung mga nagbibigay talaga ng mga maraming resources under your business. Pag sinabi naman limited partners, yun lang yung mga nag-i-invest. Okay? Dito lang yung maliit lang yung what we call this na ibibigay sa business mo. For example, sa general partners, halimbawa nagtitinda ka ng dried mango.
meron kang what do you call this? Pabrika, hawaan ng isang um, dried mango. Now, kumuha ka ng isang partner, business partner. Meron siyang farm. Okay, since nagawa ng dried mango, di mo ng packaging. Na meron din na paggawaan ng packaging para sa dried mango. So, alin doon yung general and limited partnership or partners. Ang general partners, yun yung may farm ng mango. Kasi without the mango, walang dried mango. No. And limited partners, yung merong business ng packaging. Why naging limited yun? Kasi yung limited partners, yung may packaging or yung business ng packaging, pwede mo yung palitan. No. Pero yung mango, mahirap makahanap niya na may mango farm. Diba? That's why yun yung pagkakaiba ng general partners and limited partners. And in terms of liability, okay, ang general partners, they are liable for all business obligations. Means anuman ang mangyari sa business, meron silang dun. Kailangan nilang magbayad, kailangan nilang gamitin ang personal assets nila or loans or debts in order to pay off everything that struck business. Unlimited cost naman, they are only liable for may problema sa capital or any kind of resource na hindi naman malaki, they need to cover that up. That's what they call liability of the owners. It's their responsibility to whatever happens sa business. In LLP, no liability except for negligence. So ang mga LLP, these are the workers under the partnership. Okay, no liability except for negligence. It means neglecting the problem. Okay. Next. Cost of starting business, partnership agreement, like legal costs, and minor filing fees. So sa pag-start ng business, nakadepende yan sa agreement ng partner at yung mga legal costs na pinirmahan, mga kontrata, at mga minor filing fees sa mga government associations na need nyo para yung business mo. So yun lang naman yung mga ginagastosan sa pag-start ng partnership. So paano naman sa pag-continue ng business? So nag-end lang ang isang business with death or withdrawal of the partners agreement states otherwise. So nakadepende yan sa agreement ng dalawa or tatlong mag-partner sa isang business. Kung mamatay silang lahat, that's the end of their partnership. Or kahit isa lang. Pero kapag nag-withdrawal naman, kapag sabihin natin yung dalawang mag-partner or mag-business partners, nag-away-away, okay, nagkaroon sila ng alitan, pwede silang mabuwag. That's the end of their business. Okay? Next, limited partners withdrawal has no effect. Okay? Yung mga limited partners, yung withdrawal nila sa business, there's no effect. Okay? Halimbawa, dun sa example ko sa mango and packaging. Since yung mango, kapag nag-withdraw, umalis siya sa partnership, malaking hatak yun sa business. Bakit? Ang main product niya is ng mango. Right? So yung packaging lang, wala siyang ganong kalaking effect. Kasi, pwede kang gumawa ng sarili mong packaging. Right? That's why yung withdrawal ng business, there is no effect sa continuing business. So, sinasabi pa rin yung pag-continue ng business kahit wala yung limited partners. So, next slide po. Corporation. So, bibilis-bilisan ko na po yung discussing anong oras na po, 4:50 na po, magpa-5 na. So, ano naman po, nagtabat na po yung marami. So, next aspect, corporation, ownership, no limit on number of stockholders. So kung kahit libo-libo pa ang investors mo, ano sa business mo, or sa isang corporation, kahit marami pa yung CEO, there's no limit. Bahala kayo. Bahala ka kung ilang directors, officers, ang and ilagay sa isang pwesto, isang corporation.
So liability of owners is limited to amount of capital contribution. So lahat ng mga kahit na ano man na liability of owners is only limited. So kung magkano yung ibigay nila na investment. For example, sa isang kumpanya, merong aberya. Ang magbibigay niya yung investor. Ano, yung mga konti lang yung ini-invest. Depende pa rin talaga ano ang pirmahan sa isang agreement. Minsan kasi sa isang corporate company, yung may mga malaking ini-invest, sila yung kailangan na malaking i-budget kung ano man ang aberya na mag-ay sa isang corporation. Pero may mga iba din na business or agreement na kung konti lang yung investment mo, you still have to give a huge amount of money in order to cover up whatever sa business. So nakadepende pa rin yan sa agreement na pinirmahan. Sa kung magkano ang ibibigay ng mga owners or ng mga sa liability ng company. So cost of starting business, higher requires articles of incorporation, filing fees, and taxes. So sa corporation, malaki at mataas ang binabayaran niya yan. Depende sa profit. Kapag mataas ang profit mo, mas mataas ang tax. Always remember that. Okay? Kapag mataas ang business mo, mas mataas ang tax. Kapag alam nyo, ganyan din talaga yan. Ganyan din yan sa Pilipinas. May mga trabaho na mataas ang sweldo, mataas din ang tax na binabayaran, buwis. Hindi lang natin, kahit yung mga estudyante, ngayon pa lang, nagbabayad na tayo ng buwis. Hindi lang talaga natin napapansin. Kahit sa mga binibili natin mga products, mga chichirya, may mga taxes na yan. Hindi lang natin dama. Pero yung sa mga corporation na tinatawag mga malalaking kumpanya, malaki po ang tax na binabayaran nila or buwis. Billion po yan. Depende sa profit na a-acquire nila every year. So, yung pag-start ng business is actually nakadepend sa articles of incorporation. It depends sa pinag-usapan ng mga corporation. And also, ang cost of starting business should be high cost. Ibig sabihin, dapat maraming pera ang gamitin sa pag-start ng business. Why? Kasi marami kayong taong pinagsuloy. Marami kayong what they call the services na ginagawa. And also not just that, the establishment itself. Kailangan nyo pang magpagawa ng ilang story building in order to create a corporation. Kasi lahat ng mga corporation na makikita mo, building, nagtataasan ng mga building. So doon pa lang sa building, ang laki na ng binabayaran nyo sa cost of starting business sa pag-build ng establishment. Next, continuity of business. Strongest continuity, unaffected by death or withdrawal of owners. So since kahit sa corporation, kahit na ilan din ang mamatay, wala pa ring epekto yan sa business. Why? Kasi pwede yung palitan eh. At isa pa, marami pa rin kayo sa business kahit na may mamatay dyan. So kahit na may mamatay dyan, hindi pa rin sa business, continue pa rin. So, ang types of or forms of business, corporation has the strongest continuity of its owners. Kasi mas marami silang control and nagma-manage sa isang corporation. So kahit abutin sila ng ilang taon, they can still manage it just because there's a lot of brain. Okay? There are managing and controlling the business. Next po. Transferability of interest, most flexible. Stock can be sold or both freely. Some restrictions may apply. So sa transfer naman ng interest, corporation, it is actually flexible. Okay, why it is flexible? Kasi it depends sa it actually depends sa napag-usapan at napirmahan ng mga owners. Stock can be sold or bought